Grabe yung away ni Senator Alan Cayetano at ni Ping Lacson. Inimbestigahan ni Ping Lacson ang mga flood control project sa Taguig at dinala na ito sa ombudsman para maimbestigahan. Grabe, no? Pero nung chairman ng Blue Ribbon Committee, si Ping Lacson, ayaw niyang papuntahin si Manong Chavit para magtestigo tungkol sa mga flood control projects ng unang distrito ng Ilocos Norte. Kakaiba din, no? Para patunayan ko sa inyo kung bakit sila natakot, ipapakita ko yung isang footage na ginawa ko nung sinamahan ko yung team ni Manong Chavit para tingnan yung mga flood control project sa Ilocos Norte. Kasama yung kanilang engineer. Ito ang nakita namin. Manipis talaga, sir. Halo. Di ba? Walang semento. Di ba? Walang simento, sir, di ba? Walang simento sa loob. Ayan, oh. Sa ibabaw lang meron. Oo. Ayan, oh. Wala talaga. Kahit anong gawin. Wala siyang simento. Halo yung loob. Tsaka pag kinalkal ko to, sir, tingin ko eto, sir. Oh. Oh. Ayan, sir, oh. Wala, sir. O, ayan. Engineer. Oh. Ayan, oh. Peace. Wala, oh. Oh. Wala. Nahuhulog yung mga bato. Oh. Di ba? Ganyan ang gawa dito sa Ilocos Norte. Ha? Sa First District. Ayan. Kita nyo? 24 Double Alpha 0135. Dapat tapos na ito ng 2024. September dapat tapos na ito. February ito na award. Ngayon lang ginagawa, tapos ganyan pa. Ay, naapo. Sa likod prekunan mo. Ganyan na ito lahat. Pinunta na namin to dati. Inulit lang namin. Di ba? Kita nyo? Wala talaga. Klaro, di ba? Supposed to be ghost project na yon kasi dapat tong 2024 pa yan tapos. Pero ngayong 2026 lang ginawa dahil nga nagpupunta na doon si Madarahog para inspeksyonin ang mga flood control projects. At dahil nagkakabuko-buko na, pinagawa na nila, alam nyo noon, wala talaga yan. Ghost project talaga yan. Kaya lang natayuan. Dalawa yan na nahuli namin. Pero meron pa rin talagang mga ghost project doon. At saka mga doble ang mga pondo. O ngayon, Senator Ping Lacson, bakit ngayon na magbubukas kayo uli ng flood control project investigation para imbestigahan yung Taguig? Imbitahan nyo rin si Manong Chavit. Ipalatag nyo yung kanyang mga ebidensya sa nangyari sa Ilocos Norte. At tingnan natin kung irerekomendan nyo rin sa ombudsman na mag-file ng kaso at imbestigahan si Sandro Marcos sa nangyaring flood control projects sa unang distrito ng Ilocos Norte. Di ba? Para fair. Usapang malaliman na laro. Paano kung ang talagang pakay ng administrasyon na ito ay patakbuhin sa 2028 si Lisa Marcos sa pagkapangulo? Paano kung ganun? At paano kung kasama sa strategiya nilang yun
ang paggamit ng galit ng mga pink, mga progresibong grupo sa mga Duterte para makamit yun. Paano kung ganun? Hindi ba? Hindi nyo ba nakikita yun? Ako kasi inisip ko, parang sinasakyan ng administrasyon na ito yung galit ng progresibong grupo, yung mga pink sa mga Duterte para pahinain, para hindi patakbuhin, para sirain ang loob ni Sara Duterte sa 2028 elections. Kasi wala naman talaga silang makuha na ebidensya laban dito. Itong pagsali ng Pangulo sa pagpayag niya na inspeksyonin ang ITR at mga bank deposits ng mag-asawang Duterte Carpio ay isang sinyalis na talagang ang Malacanang ang nasa likod ng lahat ng ito. Hindi na nila pwedeng ipagkaila, hindi na nila pwedeng itago. Ngayon, itong mga pink at mga progresibong grupo, nabasa kaya nila na ginagamit lang sila? At pagdating ng panahon, wala silang pantapat sa pera, makinarya, at lakas ng administrasyon para hindi manalo ang isang Lisa Araneta Marcos sa pagkapangulo. Nakikita niyo ba yon? Sino? Si Risa Hontiveros? Sino? Si Mama Lenlen na napahupa na sa 500 million? Wala. Wala silang kandidato na pwedeng itapat kay Lisa Marcos. Kaya nga, napapansin nyo, todo ngayon ang isang grupo sa paninira kay Martin Romualdez. Bakit? Dahil yun ang kalaban ni Lisa. Sa palagay ko. Ha? Todo talaga. Martin Romualdez. Pero hindi kinakasuhan si Martin. Bakit? Kasi pag kinasuhan at umabot doon, baka mapilitan si Martin na magsalita. Di ba? Hindi naman natin pwedeng sabihin na magkakasabwat sila si Martin at saka si Lisa dahil marami talaga ang kwento na hindi sila magkasundo sa mga bagay-bagay, lalong-lalo na pagdating sa pera. Ito kinikwento ko para tayong mga naniniwala at sumusuporta kay VP Sara Duterte ay lalong lakasan natin ang loob natin, lalo tayong magtiyaga, maging masipag at maging mapagmatsyag. Dahil bawat paniniwala sa kasiraan ni Vice President Sara Duterte ay kahinaan natin. Manatili tayong naniniwala na walang makakapanagot sa ginawang katarantaduhan ng administrasyon na ito kung hindi si Sara Duterte lang. At ang ginagawa ng administrasyon ay matabunan ang kanilang ginagawa sa pamamagitan ng paglagay ng Pangulo na masisiguro na hindi sila mananagot dito. At tayo naman bilang mga supporter ni Vice President Sara, tayo naman ang magbibigay ng lakas sa Vice Presidente na ituloy niya yung kanyang laban at papanagutin lahat ng magnanakaw sa kaban ng bayan. At hindi lang ordinaryong pananagot. Kailangan maibalik lahat ng ninakaw na yaman mula nung nakaraan sa tatay nila hanggang sa kasalukuyan. Uy, mabilis lang to. Totoo pala talaga na may racket sa 2027. Magpapalipad talaga, pero hindi yung malaking racket. Mga 10 feet lang ang laki yata nun. Yun ang sabi ng na-interview ni Ted Filon. Maliit lang. At hindi siya aabot sa kalawakan. Mga ano lang daw, mga minuto lang. Less than a minute.
ang lipad niya. Experimental lang na rocket. Parang tatalunin lang yung gawa ng Bulacan. Ang lakas ng trip na. Ang lakas ng trip ng Pangulo natin. Ay, ambot. Umabot na tayo sa rocket. Hindi pa nga natin maayos yung kuryente natin. Ewan ko sa inyo. Ayoko na.